Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yun, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. So kung ako naman ang tatanungin nyo, eto ay nako, medyo pagod dahil sobrang dami ng ginagawa namin kanina sa school. Pero kanina, natuwa ako dahil si PE teacher, yung kahapon, di ba masakit nga yung tuhod ko, binilahan niya ako ng pampapahid dito. Yung parang mint na pangtanggal ng sakit ng muscles. So, yun. Binilan niya ako, inabot niya yun sa akin kahapon. Sabi ko, kakaloka naman to. Ang sweet naman. So, yun. So, tapos kaninang umaga, tinanong niya ako, so, kamusta ng pakiramdam ng paa mo? Sabi ko, medyo okay na. Tapos kaninang tanghali, so, pinahiran niya ako dito ng yung binili niyang parang yung pampapahid. O, di ba? Ang bongga-bongga lang. For sure, ingit na ingit dyan si Christine Ann Perez na rumarampa ngayon sa Pilipinas ng bonggang-bongga. And then, of course, gusto ko rin batiin kayong lahat sa araw-araw na suporta na binibigay ninyo dito syempre sa Mama Sam Vlog. And then, of course, ang aking best friend na si Rona LV. So, yon. So, eto nga, marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my God, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa unang chika, Mama Sam, anong masasabi mo? Si Victoria Velasquez Vincent kaya ang sumunod sa yakpak ni Miss Bohol na si Pauline Amelex nung mga nakaraan taon. Siya yung masasabi ko na kasunod ni Pauline Amelex kasi nga 'di ba, mako-consider natin na si Pauline Amelex isa to sa mga paulit-ulit nga sumasali dito sa Miss Universe Philippines. And then eto naman si Victoria Velasquez Vincent, ito yung pangalawang taon niya sa pagsali niya dito sa Miss Universe Philippines. So yon. Ako masasabi ko, syempre, nakakatuwa yung ginawa ni Victoria Velasquez Vincent kasi hindi siya natakot na mag-try uli. So, why not, di ba? Malay mo sa pangalawang pagkakataon, masungkit niya na yung corona. And then, nakita naman natin yung improvement ng styling niya ngayon. And nandoon tayo na, syempre, alam niyo na kung ano yung galawan na dapat niyang ipakita dito sa Miss Universe Philippines. And naniniwala ako na gaganap at talagang gagalaw to ng bonggang-bongga para makuha niya ang corona ng Miss Universe Philippines. Potential ba si Victoria Velasquez Vincent? Oo naman, bakit naman hindi? Isa siya sa mga nakikita natin na talagang very potential na maging next Miss Universe Philippines natin dahil nga sa beauty na meron siya, sa tangkad, sa galing magsalita. Diba? Kung ako yung tatanungin mo, yes, bakit naman hindi? Pero syempre, depende yon sa kung paano niya talaga ipapakita sa atin lahat na paano niya ipapanalo ang corona ng Miss Universe Philippines. So, ayun yung abangan natin kay Victoria Velasquez Vincent. Total, nagsisimula pa lang naman yung competition. So, tingnan natin kung paano niya ipapanalo to. And then, doon naman siya nagsasabi na Mama Sam, kasi si Victoria kasi parang hindi naman ganun kabongga at kapalo yung ipinapakita dito sa competition. But for me, maaaring ayan yung sinasabi mo, but tingnan muna natin in the future. Kasi nga, di ba, mali mo, bigla siyang manggulat sa mga kalahati ng laban nila or pagdating sa coronation night, bigla siyang umatake ng bonggang-bongga. Ang nakikita ko lang dito, isi-safe niya talaga yung sarili niya to get into semifinals. And then, ayun, baka feeling ko, bigla siyang mambulaga pagdating sa final. So, hindi mo alam kung ano yung kaya niyang ipakita, di ba? And then, para naman sa sumunod natin, chika, ang sabing gano'n, ito daw si Chantal ay hindi lang dapat Miss Eco International ang ibinigay na corona sa kanya, kundi daw another crown katulad daw ng supranational. Well, ang masasabi ko dyan, maganda si Chantal Smith. Talaga namang wala namang duda sa beauty niya. Pero,
I think yung nakuha niyang crown dito sa The Miss Philippines, okay na okay para sa akin yung Miss Eco International. Okay na okay yon. Kasi kung titignan mo, swak na swak siya talaga sa pang Miss Eco International. Kathleen Payton, di ba? May pagkamistisa din. And then, sino pa ba yung mga nanalo nating Miss Eco International? Kung hihalera mo doon, yes, pare-pareha sila na ino-offer ng ganda. Very mistisa, may beauty, may body, and then higit sa lahat ay, syempre, kabog. So, tingnan natin kung ano ang ipapakita ni Chantal Smith sa competition ng Miss Eco International. So, tingin ko corona to. Kasi 'di ba para kasi ang target kasi natin dito ngayon ay manalo. So, natural piliin mo na si Chantal Smith na ipadala dito para manalo tayo. So, for sure, kayang-kaya yan ni Chantal ipanalo. So, yun yung purpose kung bakit si Chantal ang ipapadala sa Miss Eco International. Kasi ang purpose nga is manalo tayo. And then, ganun din naman sa ibang pageant, sa supranational, sa Miss Charm. Kaya sila ang mga in-appoint dyan kasi ang purpose ng Pilipinas ay manalo tayo. Yun yung purpose ng organization. Kaya sila yung mga ifinit doon sa mga kung anuman na pageant ang lalabanan nila. So, yon. And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo? Eva Patalinghon, isa na sa mga national director ng Asia Pacific. Hindi siya national director, international director ng Miss Asia Pacific West. So, yun nga, bubuhayin nga nila uli ang Miss Asia Pacific. Ang Miss Asia Pacific, isa to sa mga inaabangan ko noon na beauty pageant. Kasi yung nananalo sa Mutya ng Pilipinas, doon pinapadala si Miss Asia Pacific. So, ako masasabi ko, congratulations kay Eva. And then, ayun nga, nakakatuwa kasi, di ba, kung titignan mo, talagang iba na rin ang narating ngayon ni Eva. At nakita naman natin na sobrang nakaka-excite kasi syempre buhay na buhay ang Asia Pacific. Di ba? Kaya lang, nalungkot lang ako dito. Sana instead na ibinigay nila sa The Miss Philippines, sana binigay na lang ni Eva doon sa Binibining Pilipinas. Kasi di ba, taga Binibining Pilipinas naman siya para madagdagan ang corona dito sa Binibining Pilipinas. Kasi parang ang dating sa akin, ang Binibining Pilipinas kasi dapat kasi talaga siya madagdagan ng crown. Parang dalawa lang kasi yung crown and for sure naman nababalitaan nila yan. And then, ayun, sana naging niya, kagad, priority niya kagad yung Binibining Pilipinas na mapunta dito ang Asia Pacific West. Pero, wala naman tayong magagawa. Ayun ay desisyon nila. At ayan, meron ng bagong kandidata dito sa Asia Pacific West. And then, nakaka-excite. Tingnan natin kung magtatagumpay ba tayong masungkit ang corona ng Miss Asia Pacific ngayon taon na to. So, nakaka-excite no? So, ang daming pageant and then ang daming mga magagandang kandidata natin na alam mo yung ilalaban sila sa mga international pageant. And para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, ano naman po ang masasabi mo na Valencia ay pumunta sa Miss Universe Philippines? Tingin mo, Mama Sam, in the future, lalaban kaya siya sa Miss Universe Philippines? Si Ana Valencia umatid ng press con ng Miss Universe Philippines because ang dahilan, ang nakikita kong dahilan doon ay sinusuportahan niya ang kanyang co-sister na si tawag dito, si Miss Kainta, si Stacy Gabriel, di ba? Kaya nandiyan si Ana Valencia. Pero kung ako ang tatanungin mo, kung gusto ko siya lumaban na Miss Universe Philippines, why not? Nakita mo naman na ang ganda ng tindig, ang beautiful, di ba? Kung kaya niyang manalo, bakit hindi? And potential na candidate ang haba ng legs, tapos ang ganda-ganda. So, ganda-ganda ako dito talaga kay Ana Valencia. Gusto ko siyang lumaban uli one more time sa isang national pageant para sa international pageant. Sabi ko nga, pwede ito ng Miss Grand, pwede siyang Miss Universe Philippines, pwede siya sa Miss International, pwede siya sa Miss Earth, kahit saan. And why not? Kung kaya niya ang Miss Universe, go to the Miss Universe. Diba? So, yan. Maganda si Ana Valencia. Ang haba ng bias. Ang ganda ng legs. Tapos, ang ganda pa ng mukha. Alam mo, sa totoo lang, magpapayat lang to konti. Mas kakabugto ng bonggang-bongga. So, sana, maisip. Basta magaling yan yung hahawak sa kanya. Di kalibre din. I think kaya ni,
ni Ana Valencia talagang sumabay. Tapos ang ganda pa ng katawan, di ba? So, yun. So, tingnan natin in the future. And then, para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, tingin mo si CJ Apiasa, dapat nga ba siyang lumaban ng Miss Grand International? To be honest, ako maganda naman si CJ Apiasa dito sa nakita natin noong nakaraang press con. And pasabog ang lola mo, talagang outfit kong outfit ko. Ako tatanungin mo, oo naman, pwede naman. Bakit naman hindi kung i-appoint siya? Pero wag tayong umasang mananalo tayo doon, ha? So, nakikita ko si CJ Apiasa, makikipagsabayan, makikipagpukpukan, makakarating siguro hanggang sa dulo ng competition, but hindi ko pa rin nakikita na corona to. So, malakas ang magiging dating, magandang bakbakan. Pero kung may iba pa siyang pageant na gusto at parang feeling niya mas potential siyang manalo doon, go doon sa pageant na doon, di ba? Sa pageant na gusto niya. So, tingnan natin, in the future, malay mo naman, biglang may padala nga itong si CJ Apiasa dito sa Miss Grand. Why not? Experience din yan. Diba? So, yun. So, para sa sumunod na chika, Mama Sam, pambato ng Australia, tingin mo kakabog ba to sa Miss Universe Philippines? To be honest, si Miss Australia sa akin, syempre, sorpresa. Magandang ipinakita niyang performance, magandang ipinakita niyang eksena, and then naniniwala ako na kaya niyang makipagsabayan talaga dito sa competition. But, kailangan lang niya ma-maintain, syempre, yung styling na ipinakita nila nung unang araw ng presentation. Kumbaga, parang dito sa press presentation, kung nakuha niyang magpasabog, di sana tuloy-tuloy yan ang pagpapasabog niya hanggang sa dulo ng competition. And then possible na mapansin, may nagsabi pa nga na baka si Australia ang manalo dito. O naman, bakit hindi? Kung talagang magaling siya at kung talagang kabugera siya at kung talagang kaya niya talaga na makipagsabayan, why not? Diba? So, yun. So, I'm so excited, syempre, para sa mga kandidata na lumalaban dito sa Miss Universe Philippines. And naniniwala ako na kaya nilang kumabog. And then, eto Mama Sam, mga beauty queen from the Binibining Pilipinas, tingin mo Mama Sam, kaya nilang kumabog katulad ni Miss Pampanga, Laguna, Pasig, at Kananga. Well, ang masasabi ko sa kanila, kung talagang ang plano nila ay manalo sa competition, una ang dapat nilang gawin is repackaging. Pangalawa, syempre, kailangan nilang ma-maintain talaga yung kanilang performance na maganda at ipakita nila yung galing nila. So ako, para sa akin, yung na-experience nila sa Binibining Pilipinas is maganda yung nakuha nilang experience doon. At sana, ganun din yung dalihin nila dito sa Miss Universe Philippines. Kasi, syempre, sana hindi sila nagpapabaya. But, naniniwala naman ako, well-experienced sila at kaya nilang makipagpukpukan, makipagsabayan sa lahat ng mga kandidatang lumalahok dito ngayon. So, yan. And then, so of course, para naman sa sumunod natin, chika, Christy McCary versus Stephanie Hanson. Parehas Intercontinental Beauty Queen. Tingin mo, Mama Sam, sila kaya ang mag-last to standing dito sa competition na Miss Universe Philippines. So, nakakatuwa, no? So, parehas silang timeless beauty. Parehas silang maganda. Nakakatuwa. Si Christy McCary, siya yung nagputong ng corona dito tama ba? Si Stephanie Hanson ang nagputong ng corona dito kay Christy McCary. And then, nakakatuwa kasi pareha silang na may napatunayan sa international pageant. And you cannot underestimate yung caliber na meron sila kasi malay mo, possible din naman talaga din na mag-last to standing ng dalawang kandidatang to. Bakit hindi? So, nakita natin yung beauty nila, nakita natin yung eksena nila, pero syempre, nag-e-expect talaga ako sa kanilang dalawa ng repackaging dahil mas matutuwa ako pag nakita mo na nag-repackage sila more than doon sa yung kung ano yung pinapakita nila ngayon, parang eto na lang yun hanggang dito na lang. But syempre, kung meron silang ibubuga pa,
bakit naman hindi, di ba? So, yun. So, tignan natin kung ano yung ipapakita nila sa competition na to, kung may isasagad ba sila, at kung talaga makikipagpukpukan ba sila, hindi imposible na mag-last to standing sila dito sa competition ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. So, abangan natin yung mga paandar at kung ano ang pasabog ng kandidata ngayong taon na to. And then, of course, Atisa Manalo versus Alexi. Tingin mo, Mama Sam, sila dalawang possible kaya mag-last two standing? To be honest, kung ako yung tatanungin mo, possible din to. Bakit naman hindi? Magaling ang Alexi, magaling din ang Atisa. And then, parehas sila may talagang ibubuga dito sa pageant. At nakikita ko naman talaga din yung di-calibre din naman yung ipinapakita talaga nila. So, simula pa lang ng competition, maingay na talaga sila, di ba? Kung iisipin mo, mapapawaw ka kasi exciting yung labanan na to. Very powerful si Alexi in terms of communication skills. And then yung looks na meron siya, so very strong talaga. And then Atisa Manalo, yung repackaging na ginawa niya sa sarili niya, talagang makikita mo din naman talaga, di kalibre, caliber talaga, kung caliber at plus na doon yung masasabi mo na, oy, iba din ang ipinapakita ng isang Atisa Manalo. And then, nakaka-excite. Kung silang dalawa ang makakarating sa dulo ng competition, talagang intense talaga ang laban na to. But, syempre, kahit sino naman sa kanila ay pwede talagang manalo ng Miss Universe Philippines kasi meron silang ipinapakitang angking na galing at talagang masasabi mo na talino din, di ba? So, yun. So, I'm so excited. Supportahan natin sila. Supportahan natin si Christy McCary. Supportahan natin si Chris Stephanie Hanson. And then, of course, supportahan natin si Alexi at saka si Atisa Manalo. So, kahit sino sa kanila ang makarating sa dulo ng competition, laban yan. So, yun. So, guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Tingin ninyo sila kaya ang kakabog at pwedeng maging last to standing sa competition na to. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat po syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sa akin yung ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.